Okay, so isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. So naka-live na po ulit tayo para po sa pagpapatuloy nung topic po ng ating kapatid na si Cynthia. So ito po yung part 2 pala nung The Prophet King Comes to Jerusalem. Ito po ay isang Lenten and Easter study. So makikita po natin dito na talagang biblical at meron talagang pinagbasihan yung ating ginagawa na pag-alala para sa ating pagpapakasakit, sa pagkabuhay ay pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. So napakaganda po nitong mga topic na to. So lesson 1 po ito and yung part 2. So nung last Monday or Tuesday po yata, Monday po ay yung ating pong part 1. So ito po yung part 2 ng The Prophet King Comes to Jerusalem. At syempre yung ating pong magbibigay ng ating panayam ay ang ating kapatid na si Cynthia. So bago po yan, pa-share po muna ng ating live para po mas marami pa ang alam ng ating mga katuruan po na ito kung bakit tayo merong Lenten season. So kung ready na po si Cynthia, okay, you may present now si Cynthia. Okay po, napakagandang gabi po ulit sa ating lahat at ito na nga ulit ang Lesson 1, Part 2 ng ating Lenten and Easter study. So magdasal po muna tayo. Banal na Ama, tulungan mo kami isuko ang aming sarili ng higit pa sa iyong banal na kalooban para sa aming buhay sa aming 40 araw ng paglalakbay sa Kwaresma tungo sa pagsisisi at espiritual na paglilinis bilang paghahanda sa pagdiriwang ng maluwalhating muling pagkabuhay ng iyong anak sa linggo ng pagkabuhay. Dalangin namin na ang paglalakbay sa Kwaresma na ito, Ama, ay magdulot ng pagbabago sa aming buhay na nag-iwan sa amin sa pagtatapos ng paglalakbay ng higit na nakatuon sa aming pananampalataya at hindi gaanong naaakit sa mga atraksyon ng makalupang buhay na ito. Sa pagsisimula ng aming pag-aaral sa huling paglalakbay ni Jesus sa Jerusalem, tulungan mo kami, Panginoon, na sundan ang kanyang mga yapak sa pamamagitan ng pagtanggi sa makasarili, makamundong interes at sa pamamagitan ng pagpapakumbaba na nagpapakita sa amin ng aming pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng magawa ng mga kawang gawa, pagsasakripisyo sa sarili at paglilingkod sa kaharian ni Kristo. Kami ay nananalangin sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po yung karugtong nito, Matthew 21:17. At iniwan niya sila at umalis siya sa lungsod ng Betanya at doon siya nagpalipas ng gabi. Magiging kaugalian ni Jesus na lisanin ang Jerusalem sa pagtatapos ng araw at magpalipas ng gabi sa nayo ng bitay sa bundok ng mga olibo. Sinabi sa atin na sinamahan siya ng 12 apostol. Matthew 21:18-22. Sinumpa ni Jesus ang puno ng igos. Ito ay Monday. Nang siya ay babalik sa lungsod sa umaga, siya ay nagutom. Nang makita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan, nilapitan niya ito. Ngunit wala siyang nasumpong ang anuman dito maliban sa mga dahon. At sinabi niya dito, naway wala ng bunga pang magmula sa iyo. At pagkadakay natuyo ang puno ng igos. Nang makita ito ng mga alagad, sila'y namangha at sinabi, paano agad na natuyo ang puno ng igos? Sinabi sa kanila ni Jesus bilang tugon, Amen, sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at hindi mag-aalinlangan, hindi lamang ninyo gagawin ang ginawa sa puno ng igos, kundi kahit nasabihin ninyo sa bundok na ito na umahon ka o mabunot ka at itapon sa dagat, ito ay gagawin at mangyayari. Ano man ang hingin ninyo sa panalangin na may pananampalataya ay matatanggap ninyo. Ito ay Lunes ng umaga, ika-11 ng Nisan. Sa talatang ito, si Jesus ay gumawa ng isa pang simbolikong gawa sa pagsumpa sa walang bungang puno ng igos. Sinabi sa atin ni San Marcos na hindi pa panahon ng igos sa Mark 11:13.
Ang pag-aani ng igos ay nagsisimula sa huling bahagi ng tag-araw at nagpapatuloy hanggang sa unang bahagi ng taglagas. Ito ay ang unang bahagi ng tagsibol. Tanong, sa dokumentong simbolikong larawan ng mga propeta sa Lumang Tipan, ano ang kinakatawan ng mabungang puno ng igos? Ano ang kinakatawan ng hindi mabungang puno ng igos? Sagot, ang mabungang puno ng igos ay kumakatawan sa Israel sa tipan ng pagkakaisa at katapatan sa Diyos. Ngunit ang hindi mabungang puno ng igos ay kumakatawan sa kabiguan ng Israel sa kanyang misyon na maglingkod sa Diyos at magbunga ng magagandang bunga ng kanyang serbisyo. Ang puno ng igos ay ang tanging punong namumungas na pinangalanan sa Eden, Genesis 3:7. Ang mabungang puno ng igos ay tanda ng mabubuting bagay na ipinangako sa pinagtipan ng mga tao sa lupang pangako. Deuteronomy at Proverbs. Nagpapayo na ang taong gumagawa ng mabuti o good fruits sa kanyang buhay ay pagpapalain ng Diyos. Ang nag-aalaga ng puno ng igos ay kumakain ng bunga nito. At yung matulungin sa kanyang Panginoon ay pagyayamanin. At ihahalin tulad ng propetang si Jeremiah ang Israel sa ilalim ng sumpa ng banal na paghatol sa isang walang bungang puno ng igos. Aking wawakasan sila, ang sabi ni Yahweh. Wala nang mga ubas sa puno ng ubas, wala nang mga igos sa puno ng igos, kundi ang mga tuyong dahon. Jeremiah 8:13. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo ang isang talinghaga tungkol sa isang puno ng igos na nakatanim sa isang ubasan na hindi nagbunga. Ang may-ari ng ubasan ay nagreklamo sa kanyang tagapag-alaga ng ubas sa loob ng 3 taon. Ang puno ay hindi namunga at sinabihan ang mag-aalaga ng ubasan na putulin ito. Hinimok ng tagapag-alaga ng ubasan ang may-ari na iwanan ito ng ilang sandali pa para mapataba niya ito. Kung hindi pa ito mamumunga, maaari na niya itong putulin. Tanong, kung ang Diyos ay may-ari ng ubasan sa talinghaga at kung ang puno ng igos ay Israel, ang pinagtipa ng tao at kung si Jesus ang tagapag-alaga ng ubasan na humiling ng kaunting panahon na dalhin ang puno upang mamunga ng magagandang prutas, ano ang kahalagahan ng insidente ng sinumpang puno ng igos sa Matthew 21:18-22? Bakit mahalaga na hindi ito ang panahon ng igos? Sagot, si Jesus ay gumugol ng hindi bababa ng 3 taon sa pagtawag sa mga taong pinagtipanan na magbunga ng mabubuting bunga ng pagsisisi at kilalanin siya bilang ang ipinangakong Mesiyas. Nabigo silang isinang magandang putos at wala ng oras. Nang hindi ito ang season ay walang dahilan. Ang pagsumpa sa puno ng igos sa isang makahulang tanda ng paghato laban sa isang hindi tapat na henerasyon na pinamunuan ng mga nabigong mga pastol. Ang mga disipulo ay namangha sa kung gaano kabilis natuyo ang puno, ngunit ipinangako sa kanila ni Jesus, Matthew 21:21-22. Amen, sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay may pananampalataya at hindi nag-aalinlangan, hindi lamang ninyo gagawin ang ginawa sa puno ng igos. Kundi kahit nasabihin ninyo ang bundok na ito itaas at matapon sa dagat, mangyayari ito. Ano man hingin ninyo sa panalangin ng may pananampalataya ay matatanggap ninyo. Tanong, ano ang bundok na ito na ginamit ni Jesus bilang halimbawa ng kapangyarihang taglay ng mga disipulo kung mananalangin sila ng may pananampalataya? 2 Chronicles 3:1 and Matthew 24:1. Sagot, malamang na tinukoy niya ang Mount Moriah kung saan nakatayo ang templo sa tapat lang sa kanluran. Inihula ni Jesus ang pagkawasak ng templo sa kanyang mga disipulo sa Matthew 24:1-2. Papalitan ng New Covenant Church ang lumang temple bilang tahanan ng Diyos. Ngunit ang mga disipulo ay kailangang magkaroon ng pananampalataya upang matiis ang kanilang mga pakikibaka. Sinabi sa atin ni San Marcos na pagkatapos sumpain ang puno ng igos sa Mark 11:12-14, dumating si Jesus sa templo at natagpuan ang parehong nagpapahiram ng mga pera sa loob ng mga hintil na kanyang pinalayas noong linggo. Sa ikatlong pagkakataon, nilinis ni Jesus ang templo sa isang propetikong gawa na nagpapaalala sa mga propeta sa lumang tipan. Ngunit sa pagkakataong ito ay sumipi siya ng higit
Mga talata mula sa Isaiah 56:7 at Jeremiah 7:11 at Mark 11:15-19. Kung ang mga punong saserdote ay nagalit noong nakaraang araw sa pagkakataong ito ay tiyak na hindi sila magagalit na siyang dahilan ng kanilang determinasyon na ipapatay si Jesus. Sinamon niya ang kanilang otoridad sa templo at sa mga tao. Matthew 21:23-27. Hinamon ng mga punong saserdote at matatanda ang otoridad ni Jesus. Pagdating niya sa lugar ng templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga tao habang nagtuturo siya at sinabi, "Sa anong otoridad mo ginagawa ang mga bagay na ito? At sino ang nabigay sa iyo ng otoridad na ito?" At sumagot si Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo ng isang katanungan at kung sasagutin ninyo ito para sa akin, sasabihin ko sa inyo kung sa anong otoridad ginagawa ko ang mga bagay na ito. Saan nagmula ang bautismo ni Juan? Ito ba ay mula sa langit o mula sa pinagmulan ng tao?" Pinag-usapan nila ito sa isa't isa at sinabi, "Kung sasabihin natin sa langit, sasabihin niya sa atin, kung gayon bakit hindi niyo siya pinaniniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin na sa pinagmulan ng tao, matatakot tayo sa karamihan, sapagkat kinikilala nilang lahat si Juan bilang propeta." Kaya sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Siya rin ang nagsabi sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sa anong otoridad ginagawa ko ang mga bagay na ito." Umalis si Jesus sa labas ng patio at pumasok sa lugar ng templo. Malamang na pumunta siya sa kolonid na matatagpuan sa silangang bahagi ng enclosure ng templo sa itaas ng Kidron Valley na nakaharap sa Mount of Olives. Tinawag itong Portiko ni Solomon at doon nagpulong ang mga lalaki ng tipan upang pag-aralan ang kasulatan at talakayin ang kautusan. John 10:23, Acts 3:11, and 5:12. Hindi nawala sa mga punong saserdote at matatanda na hinamon ng mga hula ni Jesus ang kanilang otoridad. Nagpasya silang arestuhin siya at kung kaya't hinarap nila siya at hiniling na malaman ang pinagmulan ng kanyang otoridad na kumilos tulad ng kanyang ginagawa. Kung sasabihin niya na ang kanyang otoridad ay mula sa Diyos, so hulihin nila siya at paparatangan ng kalapastangan. Noong nakaraan, sinubukan ng mga Pariseo at mga eskriba ang tinas si Jesus sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya sa pag-asang mabitag siya sa kanyang sagot sa mga sumusunod na talata. Sa bawat pagkakataon na iniwasan niya ang kanilang bitag. Sa pagkakataong ito, hinarap sila ni Jesus. Ang matatanda ay mga miyembro ng Sanhedrin na matataas sa nahukuman ng mga Hudyo. Tanong. Ano ang tanong niya para sa kanila sa talatang 24-25 at ano ang kanilang suliranin? Iniiwas na Jesus na sagutin ang kanilang tanong dahil hindi nila sasagutin ang kanyang tanong tungkol sa otoridad ni Juan Bautista. Kung sasabihin nilang si Juan ay walang banal na otoridad, natatakot sila na ang mga tao ay tumalikod sa kanila. Gayunpaman, kung sinasabi nilang ang otoridad ni Juan ay nagmula sa langit, kung gayon, hinahatulan nila ang kanilang sarili dahil sa hindi nila paniniwala sa bautismo ng pagsisisi ni Juan o nakialam sa kanyang pagkakulong na humantong sa kanyang pagkabitay. Susunod sa tradisyon ng mga propeta ng Diyos sa lumang tipan, sinabi ni Jesus sa mga otoridad ng relihiyon ang tatlong talinghaga. Ang paksa ng lahat ng tatlong talinghaga ay ang paghatol sa Israel, Judea. Matthew 21:28-22-14. Sa unang talinghaga, tinanong niya ang mga punong saserdote at matatanda ng kanilang opinyon. Nakasentro pa rin ang paksa ng usapan sa misyon ni Juan Bautista. Sa lumang tipan, tulad ng mga kasong ito, ang mga propeta ng Diyos ay nagtuturo sa mga talinghaga ng mga otoridad sa panrelihiyon at sibil ay nabigo sa kanilang tungkulin ng wastong pagpastol sa bayan ng Diyos. Matthew 21:28-32, ang parabola ng dalawang anak. Parable number 1. Sinabi ni Jesus, ano ang palagay mo? Isang lalaki ang may dalawang anak na lalaki, lumapit siya sa panganay at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." Sumagot siya, "Ayoko." Ngunit pagkatapos inagbago ang kanyang isip at kumalis. Lumapit ang lalaki sa isa pang anak at nagutos din. Sumagot siya, "Oo, Ginoo." Ngunit hindi pumunta. Sino sa dalawa ang gumawa ng kalooban ng kanyang ama? Sumagot sila, "Ang una." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Amin sinasabi ko sa inyo, ang mga
maniningil ng buwis at mga patutot ay mauna pa sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Nang si Juan ay dumating sa inyo sa daan ng katwiran, hindi kayo naniwala sa kanya, ngunit ang mga maniningil ng buwis at mga patutot ay kayo'y naniwala. Ngunit kahit na nakita mo yun, hindi magbabago ang iyong isip at paniwala sa kanya. Sinabi ni Jesus sa mga otoridad ng relihiyon na nabigo sila sa kanilang kakayahang kilalanin si Juan bilang isang matuwid na propeta ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Tanong: sa talinghaga, anong ubasan? Sino ang ama at sino ang dalawang anak? Ginamit ni Jesus ang ubasan, imagery, dahil sa parabola sa 21 to 16. Sagot: ang ubasan ay Israel, Judea, ang Old Covenant Church. Ang Diyos ang Ama. Ang unang anak na noong una ay tumanggi at pagkatapos ay naglingkod sa Ama sa ubasan ay kumakatawan sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Ang mga relihiyosong itinakwil na noong una ay tumangging maglingkod sa Diyos, ngunit pagkatapos ay tumugon sa panawagan ni Juan sa pagsisisi. Ang pangalawang anak na lalaki na nagsabi ng oo, ngunit pagkatapos ay hindi naglingkod, ay kumakatawan sa mga punong saserdote at matatanda, Pariseo, Skreba at Saduseo, ang mga nabigong leader ng relihiyon ng Israel na naglingkod sa kanilang sarili at hindi sa Diyos. Sa kanilang sagot sa tanong ni Jesus sa versikulo 31, sino sa dalawa ang gumawa ng kalooban ng kanyang ama? Sumagot sila, ang una. Hinatulan ng mga pinuno ng relihiyon ang kanilang sarili. Matthew 21:33 to 41. Ang parabola ng ubasan at ang mga nangungupahan. Parable number 2. Pakinggan ng isa pang talinghaga, sinabi ni Jesus. May isang may-ari ng lupa, Panginoon ng bahay o head of the family ang nagtanim sa ubasan. Nilagyan ng bakuran sa paligid, naghukay ng pisaan ng alak at nagtayo ng tori. Pagkatapos ay pinuupahan niya ito sa mga mangungupahan at nang malapit na ang panahon ng pag-aanim ng ubas, sinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga mangungupahan upang kunin ang kanyang ani. Ngunit hinuli ng mga nangungupahan ang alipin at hinampas ang isa, pinatay ang isa at pinato ang ikatlo. Nagpadala din ng ibang mga lingkod, mas marami kaysa sa mga nauna. Ngunit sila ay trinato nilang sa parehong paraan. Sa wakas, pinadala niya sa kanila ang kanyang anak at nainisip, igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga nangungupahan ng anak, sinabi nila sa isa't isa, ito ang tagapagmana, halika patayan natin siya at kunin ang kanyang mana. Hinuli nila siya, tinaboy sa labas ng ubasan at pinatay. Ano ang gagawin ng may-ari ng ubasan sa mga nangungupahan na iyon pagdating niya? Sumagot sila sa kanya, papatin niya ang kaawa-awang mga taong iyon at ipapaupa niya ang kanyang ubasan sa iba pang mga nangungupahan na magbibigay sa kanya ng ani sa tamang panahon. Ang Panginoong, ang landlord ng ubasan, ay ang parehong salitang ginamit para sa may-ari ng ubasan sa talinghaga sa Matthew 21 to 16. Ang literal na pagsasalin sa salitang Griego o kodespotes at ang head of the family, o master of the house, ang Panginoon ng bahay. Pansinin ang pag-uulit ng tatlo sa talinghaga, 3 beses sinalakay ng mga alipin, 3 beses ng Panginoon na nagpadala ng mga minsahero. Ang unang 2 beses sila ay ang mga alipin at ang pangatlong beses ang anak. Pansinin din ang panahon ng pag-aani. Gumamit din si Jesus ng mga talinghaga na itinakda sa panahon ng pag-aani sa Kingdom Parables sa Matthew chapter 13. Ang ani sa kasulatan kumakatawan sa pagtitipo ng mga kaluluwa sa paghatol. Ang sitwasyon sa talinghaga ay pamilyar sa unang siglo AD ng mga Hudyo. Madalas na inuupahan ng mga may-ari ng lupa ang kanilang mga ari-arian sa mga nangungupahan na magsasaka na kailangang magbahagi ng porsyento ng kita mula sa ani sa may-ari ng lupa. Ginamit ni Jesus ang talinghaga bilang isang alegorya na hinuhulaan ang kanyang kamatayan sa mga kamay ng mga otoridad ng relihiyon ng mga Hudyo at ang kanilang
tuluyang pagkawasak at pagkawala ng otoridad bilang makinatawan ng Diyos sa kanyang mga tao. Ang mga simbolikong larawan ng mga propeta, ang ubasan ay simbolo ng Israel sa pakikipagtipan kay Yahweh. Dahil hindi kinikilala ng mga punong saserdot at matatanda si Jesus bilang isang lehitimong propeta ng Diyos, hindi nila nakuha ang paghahambing sa pagitan ng talinghaga ni Jesus tungkol sa ubasan at ng kilalang talinghaga ng ubasan na sinabi ni Propeta Isaiah sa 5:1-7. Ang ilan sa mga detalye ng mga talinghaga ay pareho. Bawat isa ay naglalarawan ng isang ubasan na inaalagaan ng mabuti na may bakod o pader upang protektahan ang ubasan mula sa mga hayop na nagpapastol. Isang tori ng bantay. Tingnan ng Isaiah 21:6-8 upang maghanap ng mga mandarambong na maninira at isang pisaan ng alak para sa pagdudurog ng mga ubas upang makagawa ng alak. Tingnan ang chart sa ibaba. Talinghaga ni Jesus sa ubasan at Isaiah's parable tungkol sa ubasan. May isang may-ari ng lupa, master of the house, na nagtanim ng ubasan. Ang aking kaibigan ay may ubasan sa isang matabang burol. Maglagay ng bakod sa paligid nito. Alisin ang bakod dito. Naghukay ng pisaan ng alak dito at pumutol ng pisaan ng alak. At nagtayo ng tori sa loob nito ay nagtayo siya ng isang tori ng bantay. Basahin ang talinghaga ni Isaiah 5:1-7. Ang talinghaga ni Isaiah ay nagsasalita tungkol sa paghatol ng Diyos sa isang hindi nagsisisi na mga tao. Sa verse 5, ngunit ngayon ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig kong gawin sa aking ubasan. Alisin ang bako dito, ibigay ang pastulan, sirain ang pader nito, hayaang matapakan. At ang talatang sa verse 7 ay nagpapakilala sa ubasan. Ang ubasan ng Panginoon ng mga kubo ay ang sambahayan ng Israel at ang mga lalaki ng Juda ay ang kanyang mga itinanim na halaman. Sa katulatan, ang pisa ng alak ay madalas na kumakatawan sa pagbibigay ng pinakamahusay na alak bilang simbolo ng pagsunod sa tipan tulad ng sa Numbers 18:27. At ang iyong kontribusyon na ibibilang sa iyo na parang butil mula sa giikan o bagong alak mula sa pisaan. Ngunit ang pisaan ng ubas ay maaari ding sumagisag sa pagdurog sa masasama sa banal na paghatol. Ang pisaan ng ubas ay aking tinapakan na mag-isa at sa kanyang bayan ay walang kasama. Aking niyurakan sila sa aking galit at niyurakan ko sila sa aking puot. Aking niyurakan ang mga bayan sa aking galit. Aking dinurog sila sa aking puot. At aking pinaagos ang kanilang dugo sa lupa. Isaiah 63:3-6. Ang kagalakan ay nasa wakas sa mga halamanan ng putas sa lupain ng Moab. Inubos ko ang alak sa mga wine press. Hindi na yumuyurak ang manana ng vintage na sigaw na tumahimik. Lahat ng makapangyarihan sa aking gitna itatakbil ng Panginoon. Magpatabag sila isang hukbo laban sa akin upang durugin ang aking mga banta. Yurakan ng Panginoon sa pisaan ng ubas ang anak ng dalagang Juda. Lamentation 1:15. Paghatol kay Juda. Huwag kang magalak, o Israel, huwag kang magalak na gaya ng mga bansa, sapagkat ikaw ay naging taksil sa iyong Diyos na iniibig ang mga patutot sa bawat giikan. Ang giikan at ang pisaan ng ubas ay hindi nagpapakain sa kanila. Ang bagong alak ay magkukulang sa kanila. Isaiah 9:2. Paghatol sa Israel. Ang parehong paghatol na imahe ay matatagpuan sa aklat ng pahayag. Kaya't ibinagayway ng anghel ang kanyang karit sa ibabaw ng lupa at pinutol ang ubas sa lupa. Nihagis niya ito sa malaking pisaan ng alak ng puot ng Diyos. Ang pisaan ng alak ay niyapakan sa labas ng lungsod at ang dugo ay bumungos mula sa pisaan ng ubas hanggang sa taas ng paningkil ng kabayo sa loob ng 200 milya. Sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak upang saktan ang mga bansa. Siya ay maghahari sa kanila sa pamamagitan ng isang tungkod na bakal at siya mismo ay yayapakan sa pisaan ng ubas
ang alak ng puot at puot ng Diyos sa na makapangyarihan sa lahat. Revelation 19:15. Tanong, sino ang nagmamayari ng lupain ng Israel? Tinaang Leviticus 25:23. Sagot, ang lupang pangako ng Israel ay pag-aari ng Diyos. Ang mga anak ng Israel ay kanyang mga nangungupahan. Ang lupa ay hindi kailanman may ipagbili, maaari lamang itong paupahan. Tanong, ano ang simbolismo ng talinghaga? Sino ang master of the house na nagmamayari ng ubasan? Ano ang kinakatawan ng ubasan? Ano ang kinakatawan ng bakod at mga bantay, at ano ang kinakatawan ng pisa ng ubas? Sino ang mga nangungupahan na namamahala sa pag-aani? Sino ang dalawang pangkat ng mga alipin at ano ang dalawang pangkat na alipin at na binugbog at pinatay, at sino ang anak na pinatay ng mga mangungupahan? Sagot, ang Diyos ang guro o master of the house, ang simbahan. Ang ubasan ay ang lupang pangako ng Israel. Ang proteksyon ng banal na bakod at tore ng bantay ay kumakatawan sa kamay ng proteksyon ng Diyos sa kanyang tapat na pinagtipan ng mga tao. Ang pisaan ng ubas ay nilayon na magbunga ng ani. Ang alak ng tipan isang simbolo ng pagkakaisa ng tipan, ngunit sa pag-rebelde ay nagbunga lamang ng alak ng puot ng Diyos sa paghatol. Ang mga nangungupahan na namamahala sa pag-aani ay ang mga otoridad ng relihiyon. Ang mga tagapaglingkod ng guro ay ang mga propeta sa lumang tipan, at mga alagad ni Jesus. Si Jesus ang anak ng guro na kanilang papatayin. Binalaan ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa pag-uusig na kanilang haharapin. Matthew 10:16-18. At muli niya silang babalaan sa kanyang umili sa huling hapunan. John 16:1-4. Tinanong ni Jesus ang mga pinuno ng relihiyon, ano ang gagawin ng may-ari ng ubasan sa mga nangungupahan na iyon pagdating niya? Sumagot sila sa kanya, papatin niya ang kaawawang mga taong iyon at ipapaupa niya ang kanyang ubasan sa ibang mga nangungupahan na magbibigay sa kanya ng ani sa tamang panahon. Tanong, paano naging balintuna ang kanilang sagot sa talata 41? Sagot, sila ay nagpahayag ng kanilang sariling paghatol at ang pagbibigay ng otoridad sa ubasan, ang simbahan na pinagtipan ng tao ng Diyos, sa ibang mga nangungupahan. Tanong, sino ang mga iba pang mga nangungupahan? Sino ang magkakaroon ng otoridad sa ubasan ng Panginoon bilang kapalit ng mga nangungupahan na pumatay sa anak ng Panginoon? Tingnan ang Matthew 16:18-19 and 18:18. Sagot, ang tinutukoy ay marahil ang mga Hudyo Kristiyano ng bagong Israel na magtatatag ng bagong tipan na simbahan ni Kristo. Ang mga taong sumalungat kay Jesus ay mawawalan ng kanilang lugar bilang mga otoridad ng hierarchy ng Diyos. Ang simbahan, iyon ang kanyang simbahan. At ang otoridad na iyon ay magbibigay kay Pedro at mga apostol na maging mga pinuno ng bagong tipan ng simbahan. Tanong, paano ang katapusan ng talinghaga ni Isaiah ay katulad sa talinghaga ni Jesus? Ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sangbayanan ng Israel, at ang mga lalaki ng Juda ang kanyang itinanim na halaman. Naghanap siya ng paghatol, ngunit kita niyo pagdanak ng dugo para sa katarungan, ngunit heart ang kanilang hiyaw. Paano naiiba ang talinghaga ni Jesus? Tingnan ang talata 38. Sagot, ang parehong talinghaga ay nagtatapos sa paghatol sa Israel, ngunit ginawa rin ni Jesus ang talinghaga ng ubasan na ito bilang isang propesya ng kanyang pasyon at kamatayan. Sa verse 38, Matthew 21:42-45, itinuro ni Jesus ang kahulugan ng parable. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba ninyo nabasa kailanman sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay naging batong panulok. Sa pamamagitan ng Panginoon ay ginawa ito. At ito ay kamanga-manga sa ating paningin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay aalisin sa inyo at bibigay sa isang bayang magbubunga nito. Ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, at ang sino mang magbagsak nito ay madudurog. Nang narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang kanyang mga talinghaga,
Nalaman nilang sila ang tinutukoy niya. At bagamat sinusubukan nilang hulihin siya, natakot sila sa karamihan sapagkat itinuturing nila siyang isang propeta. Muling hinamon ni Jesus ang mga punong saserdote at mga pariseo sa kanilang kaalaman sa kasulatan at sinabi, hindi mo ba nabasa ang kasulatan? Hinamin niya ang kanyang mga kalooban sa ganitong paraan. Sa Matthew 12:3, 5, 21:16 at gagawin itong muli sa Matthew 22:31 na malamang na nagpagalit sa kanila nang dahil nakita nila ang kanilang sarili bilang ang tanging nagmamayari ng deposito ng sagradong kaalaman. Ang talata sa lumang tipan na sinipi ni Jesus sa verse 42 ay mula sa Psalm 11, 1:8-22 sa pagsasalin sa Greek Septuagint. Bagaman ang mga otoridad ng reliyon sa simula ay hindi naunawaan ang talinghaga ni Jesus, nang si Jesus ay nagdagdag ng karagdagang pagtuturo, ang kahulugan ay biglang pagtuturo ng kahulugan biglang nakabahala na sa kanila. Paano nagmula ang pagsipi ni Jesus sa mga awit 1:18-23? Ibunyag ang tunay niyang pagkatao ay ang talata ng Messianic Psalms bago ang talatang sinipi ng mga pulutong habang siya ay sumakay sa Jerusalem. Ang builders ay tumutukoy sa mga pinunang relihiyon sa Sinai Covenant. Paano naugnay ang kanyang pagtukoy sa awit na ito sa Ezekiel 34, 1-10? At ang talinghaga ng kanyang ubasan ay kinikilala ng mga punong saserdote at matatanda sa tatlong paraan. Sagot. Sinabi sa kanila ni Jesus na siya ang batong panulok at tinanggihan ng mga tagapagtayo ang otoridad ng relihiyon. Psalm 118:22-23, isang pagsanggunian sa kanyang pasyon. Nakilala rin niya sila bilang mga huwad na tagapagpatayo sa Psalm 22 at ang mga nabigong pasol na binanggit ni Propeta Ezekiel sa Ezekiel 34:1-10 at ang masasamang nangungupahan ng kanyang talinghaga. Matthew 22:1-14, ang parabol ng kapistahan ng kasal. Bilang tugon ay muling nagsalita si Jesus sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga na nagsabi, ang kaharian ng langit ay naihalin tulad sa isang hari na naghanda sa piging ng kasalan para sa kanyang anak. Ang ikalawang pagkakataon ay nagpadala siya ng ibang mga alipin at nagsabi, sabihan mo sa mga inanyayahan, narito at hinihanda ko ang aking piging. Ang aking mga guya, pinatabang baka ay pinatay at ang lahat ay handa na, halika sa pista. Hindi pinansin ng ilan ang panyaya at umalis. Ang isa ay sa kanyang bukid, ang isa ay sa kanyang negosyo. Hinuli ng iba pang ang kanyang mga alipin. Pinagmalupitan sila at pinatay. Nagalit ang hari at ipinadala ang kanyang mga alipin. Ukbo, nilipol ang mga mamamatay tao at sinulog ang kanilang lungsod. At sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang tiging. Ngunit ang mga ina niya ay hindi karapat dapat na pumunta. Kung gayon, lumabas kayo sa mga pangunahing daan at anyayahan sa piging ang sino mang masumpungan ninyo. Ang mga alipin ay lumabas sa mga lansangan at tinipon ang lahat ng kanilang nasumpungan, masama at mabuti. Ang bulwagan ay napuno ng mga panauhin. Ngunit nang pumasok ang hari upang salubungin ang mga panauhin, nakakita siya ng lalaki roon na hindi nakadamit ng damit pangkasal. At sinabi niya sa kanya, kaibigan ko, bakit ka pumasok dito nang walang damit pangkasal? Ngunit binasag niyang katahimikan. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa kanyang mga tagapaglingkod, kapusin ninyo ang kanyang mga kamay, mga paa at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas kung saan magkakaroon ng pagtangis, pangangalit ng mga ngipin. Marami ang inaanyayahan, ngunit kakaunti ang pinili. Sinalaysay ni Jesus sa ikatlong talinghaga ang kanyang paghaharap sa mga punong saserdote at mga pariseo matatanda sa Matthew 21:45. Ang paksa ng talinghaga ay ang kaharian ng langit at ang talinghaga ay nagtapos sa isang pagtuturo sa banal na paghatol. Ito ang ikalawang beses na nagsimula siya sa kanyang talinghaga sa mga salitang ang kaharian ng langit ay katulad ng tingnan ang mga sumusunod na talata.
Sa talinghaga, ang okasyon para sa kapistahan ay ang maharlikang kasal ng anak ng isang hari. Ang salitang Griego para sa kapistahan ay ariston, na tumutukoy sa tanghalik, pangkaraniwang ang pinakamalaking pagkain sa araw. Noong sinaunang panahon, ang piging para sa isang kasal ay inaasahang tatagal ng 7 araw. Ang mga elemento ng kapistahan ng kasal sa parabola ay naalala ang mga naunang talinghaga. Halimbawa, ang parabola ng mga nangungupahan, Matthew 22:33-41, kung saan minaltrato ng mga nangungupahan ang mga tagapaglingkod ng guro. Ang talinghaga ng mga damo at mga trigo, Matthew 13:24-30, 36-43, kung saan ang mga damo ay naiwan na tumubo kasama ang trigo hanggang sa anihan na siyang huling paghuhukom. Ang talinghaga ng dragnet, kung saan ang mga mabubuti at masasamang isda ay lahat na tinipon sa isang lambat na iyon ay ang simbahan. Tulad ng iba pang talinghaga ni Jesus, ang kwentong ito ay may simbolikong kahalagahan. Tanong, sino ang hari, sino ang anak ng hari, at ano ang piging sa kasal? Tingnan ang Matthew 9:15, Mark 2:19, and John 3:29. Sagot, ang Diyos ang hari at si Jesus ang anak ng hari na siyang lalaking kakasal. Ang imbitasyon sa piging sa kasal ay ang paanyaya na sa pakikipagtipan o pakikipag-isa sa Diyos na dakilang hari. Ito ay isang relasyon ng kadalasang sinasagisag na kinakatawan bilang isang kasal. Tanong, bakit may 3 set ng imbitasyon at bakit tinanggihan ng ilan sa mga inibitahang bisita ang imbitasyon? Sagot, mula sa simula ng ugnayan ng Diyos sa tao, inaanyahan niya ang sangkatauhan, ang mga bisita sa kasal, na magkaroon ng isang tipan na relasyon sa Kanya. Ang ilan sa mga inanyahan ay masyadong naghumaling sa temporal na mga alalahanin upang maglaan ng oras para pumasok sa isang relasyon sa Diyos at dumating sa kapistahan, habang ang iba ay palaban at tinanggihan ang paanyaya ng kaligtasan. Ang mga tao noong panahon ni Jesus ay nagkaroon din ng magkahalong reaksyon sa paanyaya ni Jesus sa kaharian sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo na mensahe ng kaligtasan. Tanong, sino ang mga lingkod ng hari? Sagot, tulad ng sa ibang mga talinghaga, ang mga unang tagapaglingkod ay ang mga propeta ng lumang tipan ng Diyos. Ang kanilang misyon ay tawagin ang mga tao sa pagsisisi at kaligtasan. Ang mga bagong lingkod ay ang mga alagad at apostol ni Jesus na ipinangaral ang mabuting balita ni Jesus ng ebanghelyo ng kaligtasan. Tanong, bakit sa verse 7 sinisira ng Diyos ang lungsod ng mga nag-atubiling panauhin? Ano ang mga pangyayari sa Biblia at kasaysayan na akma sa talinghaga? Sagot, ang mga tao ng Sinai Covenant ng Northern Kingdom of Israel at Southern Kingdom ng Judah ay nakalimutan ang kanilang mga obligasyon, sumamba sa mga huwad na Diyos at gumawa ng mga krimen laban sa mahihirap. Pinawi ng Diyos ang kanyang kamay na proteksyon sa kadalawang kaharian at dumaranas ng mga pinsala ng digmaan at ang pagkawasak ng kanilang mga kaharian. Ang nalabi sa dalawang kaharian ay bumalik sa lupain at bumalik sa Diyos. Ngunit ang henerasyon ng panahon ni Jesus at ang kanilang spiritual na mga pinuno ay muling naging malamig ang puso sa Diyos. Ang talata ay maaaring ding isang babala sa mga spiritual na pinuno na ang kasaysayan ay mauulit sa pagkawasak ng Jerusalem at ang templo ng mga Romano noong 70 AD. Isang pag-ulit ng pagkawasak ng Jerusalem at templo ni Solomon ng mga Babylonians noong 587 BC. Ang talinghaga ni Jesus ay nagbibigay ng sagot sa pag-alis ng proteksyon ng Diyos. Ang pagtanggi sa paanyaya na pumasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo ng kaligtasan ni Kristo. Matthew 22:8-10. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang piging, ngunit ang mga inanyayahan ay hindi karapat-dapat na pumunta. Kung gayon, lumabas kayo sa mga pangunahing gayon at anyayahan sa piging ang sino mang masumpungan ninyo. At ang mga alipin ay lumabas, tinipon ang kanilang mga masumpungan, mabuti at masasama, at ang bulwagan ay napuno ng mga bisita. Tanong, bakit oras na para sa piging sa kasal? Sino ang mga inanyahan ngunit hindi na karapat-dapat at sino ang tagalabas
na ngayon ay inanyayahan na pumunta. Ang kasintahang lalaki sa Jesus ay naroon at ang oras na para magsimula ang pista ng kasal sa makatuwid ang Diyos ay na makaharing Ama ay nagpaabot ng paanyaya sa lahat. Ang paanyaya ay hindi lamang sa mga tao ng Sinai Covenant, kundi lahat ng tao ng lahat ng bansa ay inanyayahan, mga Hudyo at mga Hintil na makipagtipan sa nobyo bilang mga miyembro ng kanyang simbahan. Matthew 22:11 to 14. Ngunit nang ang hari ay pumasok upang salubungin ang mga panauhin, nakita niya isang lalaki roon na hindi nakadamit pangkasal at sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, paanong pumasok ka rito nang walang damit pangkasal?" Ngunit nang magagayon sinabi ng hari ang kanyang mga tagapaglingkod, "Kapusin ninyo ang kanyang mga kamay at paa at itapon niyo siya sa kadiliman sa labas." Tanong, bakit ang isang panuhin sa kasal ay hindi nakasuot ng damit pangkasal? Bakit siya tinanong ng hari tungkol sa kanyang pagkabigo at sino ang nobya ng piging ng kasal? Bakit pinalayas ang isang inimbitahang panauhin? Sagot, ang panauhin sa kasal na tinanong ng hari ng Diyos ay hindi nakadamit ng biyaya ay hinabi mula sa isang buhay ng mabubuting gawa. Ang Diyos, ang makaharing Ama, ay tumawag sa kanya upang maging tapat, ngunit wala siyang sagot. Ang mga inanyayahang panauhin ay ang nobya ni Kristo. Sila ang mga miyembro ng simbahan, ang katawan ni Kristo na pinagsama sa kanyang bridegroom. Ang bisita sa kasal na nabigo ay gustong sumama, ngunit hindi niya pinapansin ang kasintang lalaki upang maglaan ng oras upang ipakita ang isang kaluluwang dinalisay sa pamamagitan ng pagsisisi at mga gawa ng pananampalataya. Tinawag siya ng hari ng Diyos upang maging tapat. Ngunit nabigo siyang humingi ng kapatawaran. Sa oras ng paghuhukom, huli na ang lahat para sa mga nabigong linisin ang kanilang mga kaluluwa sa sakramento ng pakikipagkasundo. Sa paghuhukom, mayong mga nobya ni Kristo ay kailangang magsuot ng damit ng biyaya na ang pagkakayari ay mabubuting gawa. Ang mga salita ay hindi sapat at ang mga kilos na walang grasya, walang mabubuting gawa. Ang pananampalataya at ang mga gawa ay ang daan tungo sa kaligtasan. Catechism 162/2016. Ang mga nag-aakalang makakarating sila sa kapistahan sa kanilang sariling mga kondisyon na walang buhay na pananampalataya at mga gawa ay itataboy. Ang lugar ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin sa verse 13 ay ang parehong lugar ng walang hanggang paghukom tulad ng sa iba pang mga talinghaga. Catechism 10:33 to 10:37, Matthew 13:49. Ganito ang mangyayari sa katapusan ng kapanahunan. Lalabas ang mga anghel at hiwalay ang masasama at matuwid, ang masama sa matuwid. At itatapon sila sa maapoy na horno kung saan magkakaroon ng pagtatangis at pangangalit ng mga ngipin. Hindi ninanais ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak. Siya ang gumawa ng paanyaya para sa atin na makarating sa kaligtasan. Ipinadala niya ang kanyang anak bilang ating nobyo at ibinigay niya sa atin ang lahat ng mga kailangan natin sa pamamagitan ng mga sakramento upang mabihisan ng damit ng kasal ng banal na biyaya upang makapasok sa isang matalik na relasyon kay Kristo na ang ating na nobyo. Inaanyayahan ng Diyos ang lahat, ngunit hinihiling din niya sa atin na gumawa ng isang radikal na pagpili. Dapat handa tayong isuko ang lahat alang-alang sa kaharian. Ang pagpili na darating ay nasa atin. Ito ay mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas na nagnanais na ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. 1 Timothy 2:3. Dito po nagtatapos ang aking pagbasa sa part 2 ng lesson 1. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless us all. Abangan po ulit next week ang lesson 2 part 1. Thank you. Okay, ayan, ang ganda. Yan, thank you, si Cynthia. Ganda nung ano. So, kung makikita natin talagang yung mga parable, ah,
pag isa-sum up natin yung presentation na to ng part 2 ay ito yung ano parang dinidescribe niya talaga ah, yung Diyos na nagmamay-ari nung kanyang bayan. 'Di ba? Ang ganda, no? So, ayan, yung mga parable po na ano, ang dami na explain dito halos eh. Ah, talagang pumapatungkol ito sa isang Diyos na ano, na yung Diyos na darating. Ayan. Sabi nga dun sa ano dun sa ano na ito. So yung pagbabalik ng Diyos sa kanyang bayan. Yan. Hindi lamang para dun sa kanyang bayang pinili nung una, kung hindi doon sa talagang talagang pagbibigay niya ng kaligtasan, hindi lamang para doon sa pagbabalik ng nung kanyang bayang pinili, kung hindi doon sa kanyang ah, bayan na wala nang division. Yan. So wala pala akong camera. Yan. Wala pala akong camera. Okay, ayan. Ay, magandang gabi po Sis Lorena David. Ayan, thank you. Maraming salamat po sa pagpasok uli. So yan. Um, Abangan nyo po by next week po yata din ay magkakaroon po tayo ng topic si Brother Dandy. Ayan. At yung pong pagpapatuloy ng ating mga topic tungkol po dito sa ating Lent season. Yan, tungkol po sa ating Lent season ha. At mas maiintindihan natin tsaka yung ginagawa natin na ano na mga makikita natin yung mga ah, ginagawa natin yung the whole Lent season sa ating simbahan. Ito siya. Ito yung dinidiscuss po dito. Ito na po yun talaga. Ito na po yun. Napakaganda. Itong part 2 na to, ang ganda talaga. Yung palang sa, ah, ano to, yung may-ari ng vineyard. So, meron siyang parang same story doon sa ano, na binabanggit doon. Same story doon sa Isaiah. Ganda niya. Thank you si Cynthia sa pagbabahagi ng mga ganitong panayam. Mas maraming naiintindihan, mas marami ang nauunawaan kung ano yung ginagawa natin at kung ano nga ba itong Diyos na talagang tumubos sa ating lahat, nagpakasakit at naghirap para sa katubusan ng lahat dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. So sana po ay naiintindihan natin yung gagawin natin pakikiisa during Lent na ito ay inaanyayahan tayo yung bang yung maging selfless tayo, yung pagtulong natin sa nangangailangan ng walang kondisyon. Katulad ng ating Panginoong Hesus na kahit na kanyang buhay ay inialay niya para lang sa dakilang pag-ibig niya sa kanyang nilikha. So, ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Sabi nga unconditional love yung kanyang ibinigay sa atin. At yun ay pahalagahan natin. At sa pamamagitan po ng Lent season na to ay ah, nagkakaroon po tayo ng hindi lamang ito dapat natin gawin during Lent, kung hindi sa bawat sandali ng ating buhay, yung ating pakikipagkapwa, yung pagtulong sa kapwa, lalo na dun sa mga nangangailangan, katulad yung gagawin nating fasting. Yan, yung fasting po natin na sinasabi natin, yung may kakayahan lamang po yung may kakayahan at meron pong age limit ito at meron din pong itong limitado lang po ito doon sa merong kakayahan at yung mga naggagamot, alam naman natin na hindi po sila allowed. At doon sa may mga kakayahan, mag-fasting or sinasabi natin na yung matitipid mo sa buong isang araw katulad ng mga meal.
Kung 3 beses kang kumakain ng isang araw, pwede mo siya bawasan ng isa. At yung isa na yon na matitipid mo ay iipunin mo siya. At yun ang ibibigay mo. Sakripisyo nga, di ba? Kaya ngayon yung konsepto ng pagsasacrifice natin doon sa fasting. At yung matitipid mo na yon, iipunin mo or ibibigay mo doon sa nangangailangan na walang-wala rin naman. Yan po yung konsepto ng ating pagpapasting. Hindi lamang po siya sa ah, hindi lamang po siya isang parang pakitang tao or ano, pero ibig sabihin yung pakikiisa natin sa paghihirap ng ating Panginoong Kristo na pagbibigay niya ng kanyang sarili para lang sa ating kapakanan, katubusan. At iyan ay makapagdudulot po sa atin ng kabutihan, yung pagpapasting na ito. So lahat ng matitipid natin during Lent season, ibibigay po natin yan sa nangangailangan. So yung again po yung may kakayahan lamang po na mag-fasting at yung mga matitipid, yun po yung ibibigay natin ng buong puso. Yan. Amen po. So abangan nyo pa po sa next week at sa mga susunod pang araw yung pagbibigay po ng panayam ni si Cynthia para po sa ating Lent season. Ayan, yung mga topic po ay lahat po yan ay Lent season para mas maintindihan po natin yung lahat ng ating mga ginagawa dito sa panahon ng Kwaresma. Ayan. Amen. At maraming salamat pong muli. Ayan, lumabas na si Bro Harry. Thank you so much, Sis Lorena. Siyempre sa ating tagapagbigay ng panayam, Ma'am Angie, at sa lahat po ng ating viewers at nag-share ng ating live. Thank you so much po. Maraming salamat sa inyo. And let's pray na po para sa ating pagtatapos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, papuri at pasasalamat po sa iyo. Niluluwalhati at sinasamba ka po namin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na binibigay mo sa amin. Higit lalo na po ang biyaya ng buhay at lalo po sa aming mga pang-araw-araw na pangangailangan at sa pagpoproteksyon na ginagawa mo po sa amin, Panginoon. Nawa po ay mapatawad mo kami sa lahat ng aming mga pagkakamali at pangagawa na hindi naaayon sa iyong kalooban, dala po ito ng aming kahinaan. Alam namin, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung hindi ikaw ang mangunguna sa aming buhay. Ikaw po ang aming sandigan ng aming lakas, Panginoon, at sa lahat po ng aming mga gagawin. At nawa po, laging po ilukob sa amin ng iyong banal na Espiritu upang kami gabayan at turuan sa lahat ng aming mga gagawin at sa bawat sandali ng aming buhay, Panginoon. At ikaw na po ang bahala sa amin at ang gawain na ito ay lagi mo pong patnubayan at ang bawat isa po, Panginoon, at lagi mo pong bigyan kami ng kalakasan, hindi lamang sa aming pangangatawan, kung hindi sa aming spiritual na buhay. Magiging inspirasyon namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na lubos mo na ginagamit sa gawain at pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Nawa po ay maghari sa bawat isa sa amin ang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. Maraming salamat po at ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus kasama ng banal na Espiritu na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan at sa walang sawang pamamagitan ng aming Inang Birhen Maria at ng kanyang esposong si San Jose at sa lahat ng iyong mga banal sa langit. Amen. Salamat po at bukas po may debate tayo. Ayan, may debate po tayo. Thank you po, Sis Lorena, Sis Cynthia, and Ma'am Angie. Salamat po and God bless at isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Thank you po.